Hi everyone, last Friday. Prayer time na po guys. Alam niyo guys, malaki ang iPad ko. Pagka Ramadan, minsan maaga matulog, minsan po yan, hindi po yan perfect na oras, nakadepende po yan guys sa oras. So kanya naman lahat guys. Pwera lang siguro yung mga hindi Muslim, mga ngayon lang din naman ako makaranas ng Muslim na amo dito na nag-celebrate ng Ramadan. May mga naamo ako Muslim doon na Syria, pero hindi nila ako hindi sinasama sa kanilang pagpapasting ng oras. Kung pag time na ng tulog, natutulog na ako guys, ganyan. Na parang normal lang. Tapos naka-amo rin ako noon ng Turkish. Muslim sila pero hindi sila nasi-celebrate ng Ramadan. Hindi ko alam. Basta sabi nila Muslim sila. Hindi sila nagpa-fasting guys. Kasi parang naamo ko yung mga European noon walang fasting, walang Christian ang mga yun, pero hindi mo enjoy yung dito, yung day pag Ramadan kasi wala kang ibang mapuntahan guys. Lalo na noong European yung amo ko na kahit maaga aalis, late ko babalik. Hindi ko pa alam noon na may Filipino restaurant na open, wala na pwedeng makainan guys. Masarap pa rin naman ang hangin niya kahit papaano, hindi pa man as in na sobrang mainit. Kaya naglilinis ang mga banglahe ng yate. Maraming mga kababayan dito na boat yung trabaho nila. Yate rin sila nag-work sa dagat din. Marami pa rin tao guys at saka marami pa rin nag-exercise kahit Ramadan, yung mga hindi nagpapastik siguro. Kasi yung mga amo ko, walking lang sila. Pupunta lang sa gym pagka after na ng iftar, pagka umanat na sila ng mga pagkain. Ay nako, sabi ng amo kong European noon na matanda, yung nanay niyang matanda, sabi niya, naku, ako ka sa mga yan. Pinapahirapan nila yung sarili nila, sabi niya. Tapos kasi sila European na Christian, tapos may mga nakasampay na mga nervyer ba, tinanggal ko lahat kasi yung mga may mag-work sa bahay nila sa kusina, parang may konting problema. Tinanggal ko, bakit mo tinanggal? Sabi niya, masama yun sa kanila, sabi ko. Kasi matagal akong nag-work ba ng mga Muslim, sabi ko. Ang masama yung nag-iisip daw ng masama, yung binibigyan daw ng kahulugan at ng nakikita. Isampayan naman daw yun, sabi ko. Ganyan sila, ganyan yung mga nila, tradition, religion, ang nilakihan nila, kaya ganyan din ang ko yung ginagawa ko sa ibang mga tinanabahuan ko, sabi ko. Tapos tumawa siya. Sabi nga ng amo ko, Turkish noon, parang ako daw ang Muslim, hindi sila. Tapos alam niyo ba guys, matagal kami sa Turkey noon, 3 months. Wala pa yung mag-asawang amo ko. Kami lang sa mga bata. Kumakain kami ng baboy. Kumakain kami ng baboy guys, galing sa Germany. Sabi ng alaga ko kasi 14 years old na yung alaga ko, hindi yun nagsisinungaling Muslim. Bakit ka kumakain yan? Bawal yan sa ina, sabi ko. Sabi niya, depende sila, sabi niya, pero hindi ko alam kung kumakain sila. Tapos saan galing yan sa Germany daw. Kumain kami, this is pork, sabi niya. Pork na talaga kasi pinakain ako at saka alam ko naman ang lasa. At saka nung European ng amo ko, kasi, ang asawa niya is, Muslim. Pumunta sila sa Europe. Sabi ng katulong, kumain ko ng baboy. Hindi ko nasasabihin yung pagmain na, tapos sinabihan daw nila na kung masasabihin sa mga katulong sa bahay, sabi daw. Pero kumain siya guys, siguro depende siguro kung kaya ng sigmura nila, kasi alam niyo ba guys, sa mga naririnig kong aral kasi sa Bible Express, sa aral ni Brother Iggy, at saka tungkol talaga po sa Biblia guys. Hindi naman po masama kasi ang kumain ng baboy, kasi tayo ngayon ay kapanahonan ni Kristo. Nung kapanahonan kasi ni Moses yun, yung mga nagsinungaling tao, bawal ko talaga ang yan. Pero siguro dahil yan ang gusto nilang patakaran ay sundin. Kaya dito, nasa harap tayo, ay respetuhin natin. Pero sa totoo lang yung nasa Biblia ko talaga is kapanahonan pa tayo ni Kristo, nilinis niya na lahat ng pagkain at pwede na natin kainin lahat, kahit anong religion. Kasi panahon po tayo na
Yeso Cristo. Hindi po tayo panahon ni Moses, nila Abraham, nila Noah, ganyan. Wala na yung mga ganun tao. Although, andyan pa rin yung mga salita ng Diyos sa Old Testament. Pero, bawat kapanahonan kasi, yan ang sinusunod, guys. Ayun sa mabuting narinig ko. At saka totoo naman kahit gamitin natin yung isip natin, bakit pa natin sinusunod yung mga unang sistema or rules. Kasi iba naman ang mga kapanahonan na yun, wala na sila. So, nakadepende pa rin sa tao, di ba guys? Kaya walang masama, hindi ko minamasama yung mga ganong na kumakain ng ganong guys. Ano sila? Nakadepende siguro, hindi siguro sila pure, kanyan. Mga na yung mga nakwento ko na guys. At least nakapag-relax ako. 4 o'clock pa lang ako, mag-relax ako. Ay dala naman akong makain. So kayo mga kananay, mag-enjoy po kayo dyan. Pagpabayaan ng sarili, kumain lang ng tamang oras para hindi tayo magkasakit mga kananay, diba? Bye bye guys. Enjoy, God bless. Guys, Ramadan ni guys. Hi everyone. May nakita ko kanina kumakain pero puti. Hindi kasi ako puti kaya hindi ako pwede kumain. Hindi pwedeng lahat ng makita natin igayahin natin kasi ang mga ibang lahi dito na puti na mayayaman may mga lisensya na nakakain. Tsaka hindi lahat ng bagay ginagaya. Mabuti lang po ang dapat natin gayahin. Pumili siya ng sandwich dyan sa Mono Press at kinakain niya ang pagkalabas kahit may security. Minsan, may mga pasaway din. Pwede naman tayong kumain guys, itago lang. Hindi mo kayang kumain sa CR. Kung hindi lang malayo sa Sukbayan, punta ako doon, open doon guys. Kahit Ramadan, pwede kang kumain doon. Yan nga lang, walang kantahan. Parang hindi mo rin ma-enjoy. Pagkatapos ng kumain, chismisan, ganyan. Ayaw ko yung ganun. Kaya mas pinipili ko po yung laging nag-iisa. Kasi ayaw ko yung may anak. Pero okay lang po yung nagkikipag-usap kahit sino kasi lalo na pag friendly yung tao tsaka mabuti yung pinag-uusapan. Pero pag iba na, ayaw ko na akong time niyan. Totoo yan, kaya lagi nyung nakikita lagi ako mag-isa. Although, gusto ko lahat ng kaibigan, wala akong pinipili. Basta mabuti. Nagutom pa rin ako, nakita ko. Magala muna pa lang guys. Ang dami namin bisita sa linggo guys. Paalis kasi silang mag-asawa sa middle daw ng Ramadan. Sulok na naman ng kahit andyan naman yung dalagang ginagawa. Pero kanya-kanya silang tapos simple lang yung ginagawa ko. Smoothie, eggs, ganyan lang. Order sila ng pagkain nila. Sana kaya ko nang mag-pack para maipag na yung mga gamit ko na gusto kong ipadala. Para wala na akong iniisip kasi 2 to 3 months, ganyan, 2 to 2.5 months, ganyan naman ang mga kurso. Magkakaroon ako ng time na mag-pack. Hinahin ko na lang. At saka bago ko lang punuin yung karton, iscastic ko muna. Buti na lang naalala ko na para bigyan ako ng karton. Sa bagay sa mid pa ng Ramadan daw sila aalis. Pag nandiyan na kasi pagbabalik na siya, ano na naman ako, busy na naman. Parami siyang nagkuni-guni-guni. Lalo na wala na siyang trabaho. Last year, nag-work siya kahit Ramadan. Ako ang bahala lahat. Maruklakan dyan na siya. Ngayon, wala na hanggang matapos ng Ramadan. Forever na daw siyang walang trabaho, sabi niya. Kaya, kahapon kasi tinanong ko guys, sabi mo na ng isang araw sa akin, ngayon mo ng trabaho mo, ikaw nang magluluto. Ngayon lang Ramadan, sabi ko, hindi na forever na, sabi niya. Tapos nag-isip ako ng minto ako. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, deserve mo talagang mag-rest kasi maliliit pa daw yung mga anak niya, kagaya ko, sabi ko. Nag-work na rin ako. So lahat ng woman, deserve niyang mag-rest. Ako nga rin, sabi ko. Tapos nag-isip siya ng malalim, tapos umalis siya guys. Iniisip ko pa lang kasi kung babalik ako hindi na. Kasi ang plan ko talaga sa buhay, nilagay kong pinapanalangin sa Diyos, is yung makatapos muna ng dalawang anak ko at magka-work muna bago sana ako mag-for good. Kasi hanggang kaya ko pa. Pero hindi naman, porkit kaya ko hanggang magtanda na, hindi ko na ako, hindi naman po yan guys. Ang plan ko lang nalagay kong hinihiling sa Diyos is yung makatapos sila makapag-work. Ay, hindi sama lang sa kanila
naman po ako napapagod sa work, napapagod pa ako sa lifestyle niya, sa bagay lahat tayo may kanya-kanyang ano, kaya ayoko naman na ma-stress yung mind ko, kaya sabi ko, hindi ko pa alam kung babalik ako after this vacation, this coming soon, inshallah sa awa ng Diyos, kung luluwagin ng Diyos, kaya gusto ko ipadala lahat ng gamit ko, yung wala akong maiwan na mahalagang gamit. And kung luluobin ng Diyos, pag babalik ako, di balik ko naman. Kunti na lang kasi wala na akong plan pa na ano, mag-isip ng long time dito. Basta matapos yung mga anak ko at may work na may isa sa kanila. Okay na yun sa akin kasi gusto ko rin makasama ang pamilya ko, ganyan. Gusto ko rin mag-stay sa bahay ko, syempre since daycare sila nasa ibang bansa na ako. Yan ang lagi kong pinapanalangin sa Diyos na sana ibigay niya, Lord. Pero iwan ko ba kung kailan magtatapos yung ano, yung dalawang anak ko. Eh, isa dyan pa naman sa awa ng Diyos, mululogin ng Diyos. Eh, nagano na rin siya, iniwan niya na rin ang work niya. Mahirap po guys. Mahirap po pag para sa akin na kasi nasanay ako sa ano eh, sa may mga amo na may mga trabaho sila. Nag-work ako kasi siya noon. And ayun na nga, mahirap. Pero sabi nila, kahit saan naman tayo pupunta pag hindi natin hinaharap yung kahirapan, yung mga pagsubok, eh, ganun pa rin yung kaya sabi ko, tignan ko, I'm not sure pa. Pero yun na po ang aking plan. Kung malulugin ng Diyos, ganyan. Kaya ko pa naman magtiis, kaya ko po ang mag-work guys. Yung style kasi na namin minsan, di ba? Alam niyo na mga ka-OFW, mga tananay, lahat naman tayo nakaka-experience ng ano, ng ganyan. Pero minsan okay, ganyan. Not always happy, not always lonely, sad, ganyan. At saka ganyan talagang nangingibang bansa ang nagkikitrabaho, may boss, kailangan din ang pakikisama. Pero pag hindi naman kaya ng wala naman tayong peace of mind ganyan, di bakit mo i-force? Lalo na tapos na yung mga anak ko, awa ng Diyos. Di ba mga kananay? Pero kaya kong mag-ano pa, sayang yung release ko dito at saka yung sakot ko. Thank you, Lord. Sana nga ano eh, makapagpapagpay kong puso ko na ano ba yung laging mapagpasensya, mapagtsaga ganyan para kami ka lagi magkasundo. Di ba mga kananay? Guys, Ramadan guys, nandito na naman ako. 1 month po ang Ramadan guys. Bali, 1 month din ako hanggang sa Pearl lang dito sa Porto. Hindi po sa ibang Pearl. So, lahat sarado guys. At ang kainan, pag Ramadan is iftar po guys. Kaya bawal ang kumakain pag Ramadan. Pagka-iftar lang, saka makain sopros lahat. Kahit sa mapunta mo naman o sa Sukabayan, ganyan. Pero sa Sukabayan po guys, may sikretong kainan po dito. May restaurant na open, pero sinasarado nila. At saka secret lang po, wala lang kantahan. Wala mo lang pag Ramadan kasi pag mag-ingay sila, may mga natok na pulis. Pag Ramadan lang. Kaya tayo magawa guys, maaga ako lumabas kasi maaga rin ako natulog kagabi. Basta kaya din ng gabi, maaga ako matulog para maaga ako lalabas kasi Friday. Bago mag-4 o'clock, ganyan 4 o'clock na nasa bahay na ako guys. Pag Ramadan lang ako. Pero mas maganda pa sana ang day pag Ramadan kasi maaga ako lumalabas. Yun nga lang, ano pag minsan din kasi late din ako late ako natutulog pag Wednesdays guys, lalo na pag day on Friday. So pag hindi naman po Ramadan, alauna media, ganyan ako lumalabas. Yan kapag ako mga 7:30 or 8, ganyan nasa sa akin. Wala kayo ingay guys. Tapos kanina paglabas ko namang tamag, sabay kami paglabas ko sa kwarto ko. Lumabas na rin si Sir, pupunta sa prayer. Bumalik ako sa kwarto, pinauna ko siya kaso nagantay siya. Tamang-tama naman ito, pas nilibig ko, puno-puno ng tao. Ganun yung matanda na ako pagka ano siya, yung nag-aantay siya. Hindi siya yung walang paki. Mga babae kahit magkasabay kayo, wala siyang paki. Sa Isateria. Diba na ang background ko? Ano nila, pinalitan nila kasi dati itong restaurant na binabago nila. Ngayon ito siya, nila siya restaurant. Parang ano ng price na ito. Kasi diba yun, nag-arrange na siya ng table. Ang ano kasi dito is may mga popular restaurant na may mga research yata na pwede kang kumain. At take out yata, hindi ko alam. Nag-arrange siya ng nag-arrange